Lover with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you. Hi mga kachupapis! Nagluto ako ng mong egg rolls, kaya lang pinababad ko pa yung ating kanin. Purple rice mga kachupapi. And yung aking asawa ay inaayos yung car sa labas. So, eto si Kiki. Yung makalat ang kanyang kwarto kasi hindi pa ako nakapaglinis. Tignan natin ang kotse sa labas. Mga kachupapi. Kiki gusto na. Nangunguna na naman siya. Hindi ka pwede lumabas, B! Nangungusap. Hey, please, please, sabi niya. Dito tayo sa labas, mga kachupapi. Maganda yung araw natin. At may mga yellow pa rin sa labas. Tingnan natin yung asawa ko kasi, B? I didn't know you're there. So, ito yung asawa ko. Ayusin niya lilinisin niya yung bagong sasakyan. Ang ganda mga kachupapi ng sasakyan na nabili namin. Nakakatuwa. So, ikakabit niya yung plate. Ayan. Tingnan na natin sa loob. Ay, ba't may unan? Ba't may unan dito? Ay, may mga pabango. Ayan po yung loob ng car. Malinis naman mga kachupapi. Kaya lang, ang problema dito mga kachupapi, hindi daw nagana yung chargeran ng sasakyan. So, hindi ko alam kung bakit hindi nagana. Papaayos pa yata ng asawa ko. Putting new plates. I'm trying to take this off, but You can? it's broken. Yeah. Ayan. Yeah, now. Baby, I'm soaking the rice first before I cook. Huh? Yes, maybe. Just get it in there. You need my help? Ayun, gusto niyang tanggalin yung tobe. Kaya lang din niya matanggal, be, kasi may nakaharang dito sa loob. Ay, parang ano. So, ito nga kachupapi, yung ating sasakyan. Kakaano lang ng aking asawa. And yung plate number nga, mga kachupapi. Okay. So, pasok tayo sa loob ng car. Sabihin pa, magagawa mo, balo ka na naman. Mga Japapi, I'm so happy lang kasi meron na kaming sasakyan. Ito actually, itong sasakyan na to para sa asawa ko. Tapos yung lumang sasakyan na Subaru sa akin. Para pag, di ba? May pupuntahan ako. Ang dami naman pera dito. Kalimutan, day. Kalimutan ng may-ari kunin ng pabango. Bango. Indian kasi yun mga kachupapi, kaya mahilig sila sa pabango. So, ayan. Ang dami pero dito, kalimutan na siguro. Hindi pa namin ito nalilinis mga kachupapi kasi nung linggong binili namin tong sasakyan is kinabukasan, busy kami. So, ang nangyari mga kachupapi, nilagay lang namin siya sa garage namin and then in-standback muna ngayong Wednesday. Ngayong may araw yung aking asawa. Ngayon siya nagkaroon ng time na ayusin itong sasakyan, linisin. Kasi ngayon lang siya may time. Paulit-ulit. Nawawala yung nawawala yung So anyway mga kachupapi, pumunta yung asawa ko sa DMV para bumili ng plate, i-register at saka i-change yung name ng sasakyan. Ayan. Naka-change na yata yun pa. Ayun, may pangalan niya na. Pumunta siya sa DMV.
Ang nagastos daw niya mga kachupapi, pa-change ng plate number, pa-change ng title at saka pa-plate number is, kasama na yung tax, is nasa $400 daw. So, since mura lang namin nabili tong sasakyan na to, hindi siya mura para sa akin mga kachupapi. Pero sa iba mura, kasi nasa $5,700 namin siya binili. Actually, binibenta siya ng 6,000 ng kachat ng asawa ko, Indian. Kaya lang, 6,500 yata yun. Nakalimutan ko na kung anong presyo. Pero nasa ganong presyo. Ito mga kachupapi, ang receipt. Pakita ko sa inyo mga kachupapi ha, para malinawang kayo magkano nagastos namin sa pagpa-plate number. May mga bayad pala yun, no? Kala ko libre lang din. Ito, papakita ko sa inyo mga kachupapi. Ayan po yung total ng magpapa-change ka ng title, tapos sales tax, counter service, wheel tax, supplemental title fee. So, nasa $434.50 ang nagastos niya. Pero masaya na rin kasi matagal na rin kami naghahanap ng sasakyan mga kachupapi. Actually, last year pa kami naghahanap ng sasakyan. At finally, nakahanap na kami ng sasakyan. Maganda naman mga kachupapi. Hindi naman nagsisising asawa ko na ito yung nabili namin dahil parang katulad nga lang din ng sasakyan namin to. At saka ito parang, parang luxury. Parang luxury car to, mga kachupapi, yung Infiniti. Luxury. Maganda siya. At saka automatic din siya. And then, maluwag din mga kachupapi. Kita nyo naman. Yun nga lang, tuturuan pa ako ng asawa ko mag-drive. Tapos, ito ngayon mga kachupapi, itong linggong to, nag-i-study na ako ng mag-test sa DMV para maturuan na ako ng asawa kong mag-drive. Kasi hindi ka pwedeng magpaturo ng mag-drive nang wala kang permit. Kailangan may permit ka pala. So, bukod pa yung license, bukod pa yung permit. So, bago ka magkaroon ng license, syempre matututo ka munang mag-drive. So, kailangan mo mag-permit. Kumingi ng permit, bago ka kumuha ng permit, kailangan may exam pa. Kaya nag-i-study ako na ngayon mga kachupapi para matuto na akong mag-drive. Kasi dito sa Amerika, kailangan talagang matuto. So, habang kinakabit yung nung plate number ng asawa ko, nandito muna ako. Dito. Ayun yung namin, no, mga kachupapi. Ayun yung luma naming car. Maganda rin naman yung ibibigay sa akin ng asawa ko. Actually, gusto ko nga rin yung mga kachupapi. Kaya lang, dito, mas maganda tong nabili naming Infiniti kasi very high, high, parang mas angat siya dun sa dati namin sasakyan. Anyway, mga kachupapi, kaya pala ito ang napili naming sasakyan is because hindi ba kami na dito, hindi kami naghahanap ng like malaking truck or malaking siguro mga sa future na lang yung mga kachupapi, sa future na lang pagka nagkaroon pa ng ipon or kunwari may mga anak na kami or kailangan namin ng malaking sasakyan doon. Pero ngayon wala pa namang kaming anak or wala pa namang kaming kailangan na dito muna tayo, magtiyaga muna tayo sa okay na sasakyan. Hindi importante kung branded or brand new or mamahaling sasakyan. Ang importante maandar. Yun tayo kasi doon lang tayo sa dito. Very doon, nakalimutan ko na kachupapi. Doon tayo sa hindi tayo babaon sa utang. Hindi, alam mo yung mga kachupapi, doon tayo sa pakinabang, yung hindi ka makapagbayad ng malaki,
Kasi nga 'di ba ang kailangan lang natin is ang kailangan lang natin. Ang bibilin lang natin yung mga kailangan lang natin, hindi yung mga bilhin natin yung mga gusto natin, 'di ba? Yun ang ano, parang naimpluwensyahan na nga rin ako ng asawa ko na dati kasi mga kachupapi, para akong mayroong, alam mo yun, yung parang inihil mo yung inner child mo, ganun. Pero ngayon parang nawala na kasi nga, 'di ba? Na ano na ako, na impluwensyahan na ako ng mga asawa ko na ang kailangan lang bilhin yung mga needs natin, hindi yung mga wants. Kasi pagka mga wants daw ang binili, doon daw tayo babaon sa utang. Kaya, may point naman din yung asawa ko. At saka, ewan ko ba bakit, hindi ko rin kilala yung sarili ko dati. Kaya, nakakatuwa kasi na-influensyahan na ako ng asawa ko. Kaya sabi nga sa inyo, di ba, yung mga kasama nyo, madalas mai-influensyahan kayo niya. Kaya piliin nyo yung mga kinasasama nyo, pinakikisamahan nyo, kasi nai-impluwensyahan din kayo ng mga yan, mga kachupapi. Kaya buti na lang itong asawa ko is, alam mo yon, na guided siya ni God, guided na ano na, parang napakabait kasi lahat ng needs ko, minsan yung yung minsan yung wants ko nga parang gusto ko lang. Minsan na ano niya pero yung dumating sa point na parang nag-pop up sa ulo ko na hindi ko naman kailangan to aanhin ko to parang ganon. Parang nag-pop up lang siya, itong ano lang, mga nakaraang taon. Yung mga birthday ko yata, yung mga kachupapi. Parang nag-pop up sa utak ko na hindi ko naman kailangan yung mga binibili ko. Bakit ako bumibili? Kaya sabi ko, oo nga no, parang tama yung asawa ko. Minsan din, mga kachupapi, nagko-comment, di ba nagko-comment kayo dyan, nag-give advice nyo rin ako na, oo nga no, parang mali yung ginagawa ko, parang napaisip ako na, tama ba yung ginagawa ko, tama ba yung binibili ko, bumibili ba ako para sa pangangailangan namin o para sa ano lang, 'di ba? So, ang nangyari mga kachupapi, parang na-imagine ko na, oo nga, no, minsan, okay din pala yung nagtitake ka ng advice sa ibang tao. 'Di ba? Kasi yung mga iba kasi yung mga tao na, pag ginid mo siya ng advice, parang magagalit sila. Pero, nabasa ko sa Bible mga kachupapi, pag once na binigyan ka ng advice ng ibang tao, take as positive lang. Kasi ang totoong wise na tao, accept ng advice, 'di ba? Syempre pipiliin mo rin naman, baka mamaya nag-a-advise na sila ng mali na hindi na tama, 'di ba? Yung parang inaapi ka na. Pero hindi naman tama yung ganun. Pero ay ano natin mga kachupapi, kahit yung mga tao na nag-give advice tapos aapihin ka, yung parang alam mo yun, yung mamaliiting ka, yung papakita sa'yo na mali ka, yung ganun, parang hindi naman niya tama siguro. Siguro mag-give ka lang ng advice na ipapakita mo na, oo, ganito dapat, ganyan. Pero huwag mo pagdukdukan na mali yung tao. 'Di ba? Sama naman yung ganun. Dapat yung give mo lang ng advice na meron pa ring warm feeling na may pag-care ka sa kanya, 'di ba? Hindi naman yung i-give ka lang ng advice kung ano lang masabi mo. 'Di ba? Ay, minsan ayusin din natin yung pananalita natin, 'di ba? Minsan kasi nagko-comment tayo, nanonood tayo ng vlog, tapos ma-comment ka lang, may mag-give advice ka lang, pero hindi mo alam yung pananalita mo, parang iba na yung tono. Parang pag nag-give ka nga ng advice, parang iba na yung take sa ibang tao na iba ka magsalita, yung parang ganon. So minsan ayusin din natin yung words natin, kasi minsan ang words nakakasakit din. Kaya minsan pag nagagalit na ako, minsan tahimik na lang din ako kaya minsan iniisip ko kung paano ba sasabihin sa isang tao na hindi ko ma-offend yung tao, parang gano'n. Kasi minsan natin tulad ng mga kasama ko sa bahay, minsan kahit buisit ka na, hindi mo masabi yung totoong feelings mo dahil ayaw mong magsalita ng masakit,
'di ba? Ayaw mong makapagsalita ng masakit. Pero kinikimkim mo lang ba na alam mo yung mga chupapi, kasi minsan may nababasa ako sa mga comment na parang feeling ko may ma-comment lang sila, hindi na nila alam kung anong pakiramdam nung magbabasa, yung sinabihan nila. 'Di ba? Minsan ayusin din natin yung comment natin, dahil baka mamaya kasi may ma-comment ka lang, or ano bang reason mo para i-comment yun? Ayun ba yung reason mo para ma-advisean mo yung isang tao? Kung gusto mong bigyan ng advice yung isang tao, use your alam mo yun, yung parang care feeling na, oh, dapat ganito, dapat hindi ganyan. Kasi minsan may mga taong nag-give ng advice sa akin, parang alam mo yun, parang hindi na nila ginagamit yung, hindi naman sa mga kachupapi minsan kasi may mga taong nagko-comment sa akin na parang wala na silang pakialam sa sa makakabasa nun. Oo, parang alam mo yun, parang may ma-comment lang, alam mo yun, may ma-comment lang. Pero anyway, dun na ano lang ako, kasi bagay, basta ako, kung ano sabihin nyo, hindi ko naman kailangan sundin, dahil meron din naman akong sariling utak. At saka hindi lahat ng ina-advise sa akin, mga kachupapi, is suswak, papasok sa mga pangangailangan namin, 'di ba? Wala lang, chika lang, para may mahaba yung video. Wala lang, natutuwa ako, mga kachupapi, kasi dumadami na yung ating mga subscriber, dumadami na yung mga nanonood araw-araw. Tinatry kong mag-upload, tinatry kong mag-edit kahit na busy ang tao, ganun. Pero thank you pa rin, Lord, kasi araw-araw binubuhay mo kami. Parang binibigyan mo kami ng pasensya, mga kachupapi. Parang binibigyan ako ni Lord ng mahabang pasensya, 'di ba? Iniisip ko kung papatulang ko yung taong nagko-comment ng mga ganun. Kasi minsan may nagko-comment na iba yung ano. Pero yung nakikita ko lang naman yun sa ibang vlogger. Pero hindi sa akin. Sorry. Hindi sa akin. Pero awa ng Diyos, mga kachupapi, wala naman akong yung alam mo yun, wala akong basher ba? Wala akong masamang nanonood sa akin na, alam mo yun, puro galit na lang pag napapanood ako. Wala naman, awa ng Diyos. Maraming salamat, Lord. Kasi parang feeling ko, ikaw lahat to Parang, minsan ka nakausap ko si Lord kasi, ayoko mabaliw. Ayokong, alam mo yung mga kachupapi, lalo na malayo ako sa pamilya ko, malayo ako sa mga kaibigan ko, malayo ako sa mga magulang ko. Ang tanging meron lang ako, asawa ko. Minsan yung mga kaibigan ko, pero hindi naman kami lagi-lagi nagkikita. Kaya minsan nakakabaliw din talaga dito sa Amerika. Kaya ang lagi kong kinakausap, mga kachupapi, ang Panginoon. Nagte-thank you talaga ako, Lord, maraming salamat. Dahil kahit papaano binibigyan mo ko ng knowledge araw-araw. Ayoko lang mag-share ba ng lahat ng nangyayari sa buhay ko, basta masaya ako, Lord. Thank you, maraming salamat, Lord. Masaya ako kahit na malayo ako sa pamilya. Binigyan mo naman ako ng tahimik na buhay, magandang buhay, 'di ba? Masayang buhay, sa may asawa ko, 'di ba? Matinong asawa. Yun na 'di ba? Yun palang pasok na Kaya thank you, Lord, every day. Ayoko na i-share lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, basta masaya ako, mga kachupapi. Masaya ako kasi kahit pa paano na nagle-level up yung buhay namin, 'di ba? Nagle-level up. Nagkakaroon na kami ng mga sasakyan, 'di ba? Unti-unti na natutupad yung aking pangarap, 'di ba? One day matututo na ako mag-drive, 'di ba? Nakakatuwa, mga kachupapi, nagle-level up mo yung buhay. Kaya wag kayong mapapagod pagkatiwalaan ng Panginoon, kasi pag pinagtiwalaan mo yan, si Lord, tsaka si Jesus, pag pinagkatiwalaan mo lahat ng mga pangarap mo sa Kanya, nanalig ka sa Kanya, at sinunod mo lahat ng mga utos nila, commandments ng Panginoon, i-bless ka talaga niya. Kaya
hindi na ako nahihiya na mag-share ng gospel kasi parang binabago naman na ako ni Lord eh. Kumbaga parang ito lang ang tangi kong, ang dami nang binigay sa akin ni Lord, parang ito lang ang tangi kong ang hinihiling niya, yung parang, ayun yung, parang, taray, may kumakausap ka sa tainga ko, maya ka lang magsalita. Maya ka lang magsalita ha? Teka lang. Baka sabihin, may mga, hindi mga kachupapi, pagka, pag lagi mo kinakausap si Lord, para kasing may, pa-pop up sa tainga mo, or, tas biglang pumapasok sa ulo. Parang, iniisip ko kasi kanina, ang dami nang binigay sa akin ni Lord, ang dami nang, alam mo yun, ang dami ng blessing, lahat ng pangarap ko, lahat ng dasal ko, sinusunod naman ni Lord, binibigay naman ni Lord. Sabi ko, isip-isip ko, parang ito lang ang tanging gusto ni Lord, yung i-spread ba yung gospel, na lahat ng nakakamtan ko, makakamtan din ng iba kung susunod lang. Yun yung parang sinasabi niya sa akin, mga kachupapi, parang sabihin baliw na yung nanonood sa akin no? O sabihin baliw na yun, na hindi totoo, promise. Kung magiging makajos ka, yung parang Holy Spirit yata yung tawag doon, na parang binubulungan ka, hindi naman sa yung literal na bulog ha, hindi. Parang bigla na lang pumapasok nagpa-pop up na lang sa utak mo na, ganito pala yung gusto ni Lord. Kaya minsan mga kachupapi, meron tayong choices na, minsan wrong choices tayo sa buhay. Kasi, patay yung natin spiritual natin patay. Hindi tayo nabubulungan. Kaya, pansinin nyo mga kachupapi, yung mga successful person, minsan naiisip ko, maraming successful people, kaya sila successful kasi guided sila ni God. Tony Gonzaga, Piolo Pascual, yung mga Christian, mga kachupapi, na guided sila ni Lord, guided sila ni God. Parang, kaya pala successful sila kasi binubulungan sila ng Holy Spirit. Alam mo yun, yung parang, ganito i-choose mo, ganito. Kasi mga kachupapi, minsan din, hindi naman magtatagal ang isang yaman ng tao kung lagi kang wrong choices, di ba? Parang mali yung pinipili mo, di ba? Mayaman ka nga, punta ka naman ng punta ng casino. Ilang years lang yung yamang itatagal, meron ka. Parang ganun. Pero pag ikaw, tag dito, ang Holy Spirit mo is very healthy. Nasa loob ng katawan mo, very healthy, nabubulungan ka, na i-pick mo yung gantong choices, napapaganda yung buhay mo napapa-straight. Yung kumaga parang instead na mahirap, napapa-straight, napapadali yung buhay mo. Parang ayun yung na pumapop up sa utak ko. Kaya sabi ko, lagi ko na lang pinagdadasal kay Lord na, Lord, bigyan mo na lang ako ng yung ma-explain ba ng tama. Kasi marami na nanonood sa akin, Lord. Di ba? Para marami na nanonood. Anyway, mga kachupapi. Siguro gugutom ng asawa ko. Pero masaya ako kasi nakaming car. Saya-saya, mga kachupapi. And masaya rin ako para sa asawa ko kasi achievement niya to Kahit na second hand lang. Actually, hindi nga third hand na to, mga kachupapi. Pangatlong owner na kami. Baby, you like my car? You like my car? Maybe the 2 bolts that's there. It's over there somewhere. 2 bolts? See if you can find it. This? Bolts. What's bolts? Screws. There's no screw here. Sure. Where did I put it? Are you serious? Maybe put it back. Oh, I have to do it. So ayun mga kachupapi, ang saya-saya kasi kahit na luma tong Are you doing vlog? Yeah. Is this your hat? Ala, that's what I'm looking! Did. Wala nakaitak na yun. Where is it?
There's nothing here. Oh. It was just here. What? What bolts are you talking about? Why do I keep losing things? There it is. Nasa bulsa lang pala. Alam mo, B, you need to, take medicine. Hanap, nasa bulsa lang pala. So anyway, mga kachupapi, habang kinakabit yung aking asawa ng plate number, siguro hanggang dito na lang yung ating vlog. Wala lang, natutuwa lang ako kasi kahit papano, masaya. Masaya naman ang buhay namin. Hindi naman ako nagsisi sa napangasawa ko, di ba? Kaya masaya ako, Lord. Thank you very much, Lord, sa lahat ng blessing na meron kami. So happy. And siguro hanggang dito lang yung ating vlog. Yung achievement na naman ng buhay namin na kahit na third hand kami is very grateful pa rin kami kasi meron kaming pangalawang sasakyan. Actually, pangatlong sasakyan na to. So, siguro hanggang dito lang yung ating vlog, mga kachupapi. Thank you very much for always watching my vlog. And sana nagustuhan nyo itong aking vlog. And ano pa ba? Ang daming end. Pasensya sa bangs ko, mga kachupapi, kasi ginupit ko siya kaninang umaga, kagabi, bago pala ako matulog. Pero, yam na yan. Ay, bangs.